Okay, so hello sa lahat. So mag-start tayo from the basics, no? Creating your first VB.NET program in Visual Studio. So para sa mga nahihirapan pa rin mag-navigate sa IDE ng Visual Studio, so ito, mawaulit ako ng video para meron kayong masundan na tutorial from the start. So creating a program from start to finish. So open muna natin yung Visual Studio natin. Okay. So ito yung pinaka main ano niya, main window niya. So assuming na meron na kayong mga previous solutions na nagawa, so magdi-display yun dito. And then pipiliin niyo na lang kung sino dito yung i-edit niyo or i-update niyo. Pero kung wala pa, so dito kayo sa create a new project. Click niyo yan and then lalabas ulit yung mga templates. Kumbaga, so recently kasi puro kasi Visual Basic yung mga ginagawa kong program, so automatic na naka-select yung Visual Basic dito. Pero kung kayo ay first time users ng Visual Studio, so naka-select wala siyang naka-select yan na default. So ang gagawin niyo is Visual Basic. So meron kayo dito na search for templates na search bar. Either ita-type niyo yung Visual Basic dito and then press enter. So, automatically naman siya nagfi-filter. So, nakikita ninyo lahat ito ay Visual Basic templates na pwede nyong gawin. Ang pipiliin niyo is itong Windows Forms app. Okay, Windows Forms app. Yan yon. And then, kiklik niyo yung next. Another naman is kung sakaling ayaw nyo mag-type dyan sa search bar, yung all languages, meron siyang filter dito. Piliin nyo dito yung Visual Basic. And it will also produce the same filter ng template. So, piliin nyo yung Windows Forms app. To. And then next. Nakikita ninyo automatic na naka-highlight yung project name. Ibig sabihin, it's either papalitan nyo tong project name or nasa sa inyo rin kung hindi. So usually, I would suggest you to input your whole name dito as your project name para madali nyong malaman kung kanino siya. So, mas maganda na walang spaces na lang. Okay, no spaces, no special characters, pwedeng numbers pero hindi pwede sa unahan, sa dulo siya dapat. This is like kung paano kayo magpangalan ng variables ninyo, kung paano yung rules doon. Mas maganda na hindi na lang siya mag-i-start sa number para wala na lang kayong ma-encounter na problema later on. So, your name na lang dito. So, automatic to, no need to edit this, no need to edit this. Pag ito ay hindi naka-check, pag naka-uncheck yan, i-check nyo lang. Okay? And then, create na. So, hintayin nyo lang. So, naglo-loading lang siya. So, by default, ito yung makikita ninyo na interface ng IDE ng Visual Studio. So, kung nadidiliman kayo dito sa dark mode niya, punta kayo ng tools, 'di ba? Ito mga menu. So, punta kayo ng tools, options, scroll down kayo sa options, tapat niyo yung mouse sa options, and then dito sa may general, automatic naman siya naka-select or default siya naka-select. Palitan niyo lang siya ng either light or blue. No, nasa sa inyo kung anong view yung gusto niyo, kung anong kulay yung gusto niyo na mas prefer ninyo. So, para lang mas maaliwalas yung pagko-code ninyo or ano. So, ganyan siya sa akin, pag blue. Pero, mas gusto ko kasi yung dark mode para hindi masakit sa mata. So, yun na lang sa akin. Okay, so doon siya. So, ngayon, okay, so ito yung Windows form na i-edit ninyo. Dito sa left side ninyo yung toolbox, nandito lahat ng controls na gagamitin ninyo pang design ng program ninyo. Nandito yan. Okay, ito yan, toolbox. Ayan siya. Dito sa upper right ninyo, ito yung tinatawag ninyo na solution. Nandito lahat ng source files ng bb.net program ninyo. Andito yung design nyo, andito yung source code ninyo, andito mapupunta lahat nung idadagdag nyo pa ng mga program sa project nyo. Okay, so ito siya. Ito yung project nyo, yung your name.
Ito yung buong solution nito. Yung current program na ine-edit niyo, ito yan, yung form1.db. Hindi ko pa siya binabago, hindi ko pa siya ine-edit. Okay? So, para makita niyo yung source code niya, so nakikita ninyo kapag sineselect ko yung left click itong ginagawa ko. Kung gusto niyo makita yung source code niya, 'di ba nakikita niyo tong Windows Form dito na program. So meron siyang triangle dito. So i-click niyo 'yan. So lalabas itong form 1 na ito na pangalan ng source code. So click niyo lang 'yan. So lalabas na yung source code niyo. Okay? So form 1 ang pangalan niya kasi form 1 yung pangalan ng program ko. So dito sa baba is yung properties ng ng widgets or ay ng controls I mean. So bawat control na gagamitin ninyo or ida-drag ninyo dito sa may Windows ninyo, Windows Form ninyo, bawat isa nun may property yon. So say for example, nagda-drag ako ng button, left click, hold left click hanggang sa makita nyo tong icon na to na may plus, then bitawan nyo yung left click, so lalabas yung button. Diba? So pwede nyo siyang i-adjust. So nakikita ninyo naka-select siya kasi lumalabas itong mga boxes na to sa kanyang corners. And then pag nakikita nyo dito sa properties window sa may bottom right, ba? Button 1, system windows that forms that button. So lahat ng naka-display dito ay properties nung button. And then pag kiniklik ko yung window, nakikita ninyo nagbabago din siya. Form1 system.windows.forms. So lahat ito ay property ng Windows Form, no? So, lahat nung babaguhin nyo dito, magre-reflect dito sa kalalabasan ng Windows Form natin. So, ngayon, syempre, kailangan nyo mag-save lagi nung ginagawa nyong program. So, nakikita nyo dito, Save All, Control-Shift-S, or kundi naman Control-S. Or kundi naman, i-click nyo ito. No, para ko sa siya mag-save. So, ngayon, may mga instances na kung saan unintentionally, nako-close natin yung ginagawa natin. So, say for example, na-close mo ito. Na-close mo lahat, wala kang makita. Naka-close siya ng ganyan. As in, wala kang makita. So, anong gagawin mo ngayon? Paano mo siya i-display ulit? So, dito, sa may tabi ng help, meron siyang search bar. Dito, magre-reset tayo ng window layout. So, ita-type natin yung reset window layout. Ayun, lumalabas naman siya. So, reset window layout. So, ire-reset niya lahat nung display ng mga properties in toolbox in Solution Explorer. So, click niyo yung yes. So, lalabas dito sa right side niyo yung solution and then dito sa baba yung properties niya. So, ngayon, i-double click mo na lang yung Windows, yung Form 1 mo. Ito siya. Para lumabas yung design ng current program na ginagawa mo. So, i-click mo to ulit para mapalabas mo yung source code. So, ayan siya. So, yung toolbox, nandito siya sa left side mo. Ito siya. Click mo yan. And then, i-click mo tong auto-hide niya na mukhang thumbtack. So, i-click mo yan para mag-stick siya dyan. Para mag-stay siya dyan. Hindi siya mawala. Ngayon, you can proceed with your code. No? So, pwede na kayong mag-proceed sa code ninyo. So, itong form na to, lahat ng gagamitin yung controls dito, may mga properties yan. Okay? So, pwede nyong i-rename yan. No, pwede nyong i-rename yun, kunwari, nung nag-create kayo ng project nyo, nagkamali kayo ng spelling ng pangalan nyo and hindi nyo napansin agad. So, sa may Solution Explorer niyo, yung project niyo dito, i-click nyo siya, left click, right click nyo siya, pwede nyo siyang i-rename or F2 ang shortcut key niya. Okay, so pwede nyo siyang i-rename. Pwede nyo palitan yung pangalan niya and then ipe-press nyo lang yung enter. So, automatically, magbabago yung pangalan ng project ninyo. Pati itong current program na ginagawa ninyo, itong form1.db ko, pwede ko siyang i-rename. Pwede natin siyang i-rename. Kung anong klaseng program ito, FRM Activity 1. Yan, para mas madali kong ma-identify kung anong ibig niyan kung para saan tong program na to. So, pag nag-press ako ng enter, lalabas tong dialog box na to. Click nyo lang yung yes.
So 'yan, so nagbago na siya, okey? Bago na siya, so save lang lagi. So, ngayon kung kailangan ninyong magdagdag ng ano, ng another program dito at lalaki na for example, yung program na ginagawa niyo is kailangan niyo ng 2 windows or kailangan niyo ng 3 windows 'no? So, dito rin 'yun sa Solution Explorer. So, click niyo yung project niyo, ito 'yon, yung My VB, right click, add 'no, mag-a-add kayo, and then yung forms. So, 'pag clinic niyo 'yun, automatic lang naka-select yung Windows Forms 'no, kasi nga 'yun yung type ng program na kine-create ninyo sa bb.net. So, palitan niyo na lang yung pangalan dito or puwede ring hindi, and then iki-click niyo lang yung add. So, 'pag clinic niyo yung add, lalabas siya dito 'no, alphabetically siya 'yan nag-a-arrange ay, not necessarily pala alphabetically. So, 'yun, same. So, lalabas 'tong default na window na 'to, so puwede na naman kayo mag-start mag-create ng, design. Kung hindi naman, punta kayo ng project and then add forms. So, dito mas madali. So, 2 pindot lang, ta's click na lang kayo ng add. So, puwede dito sa project name niyo or puwede dito sa may project dito sa may menu. Okay, so 'yan. That's it for this ano, video.